mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Once again, we would like to welcome you in our show, The Preparation! Good evening, Huya sir. Happy Chinese New Year, Brother Tony. Happy Chinese New Year, Kong Hei Huya Fa sir. Choy. Ay, Kong Hei Fa Choy. Good evening sa ating mga co-host, Brother Tony, Sister Sai, Sister Rona, and of course, Master Ara. Good evening po sa inyo lahat. Good evening, sir. At syempre sa ating mga taga-subaybay, good evening and keep sharing the link. Amen. Sapagkat ngayong gabi ay maganda yung ating pag-uusapan. Brother Tony? Yes, sir. Kaya let's get excited po mga kapatid, no? At ako po ay naniniwala na ang Panginoon po ang magbibigay sa atin ng another message na kung saan makakatulong sa bawat isa po sa atin, especially sa lahat ng mga grupo po ng Team Preparation. Kaya sa lahat ng members ng Team Prep, let us know if you are watching, no? Kaya mag-comment po kayo dyan. Please use your hashtag ng inyong pong pangalan, ng inyong pong grupo. And I'm praying na pagpalain ng bawat isa po sa atin. Bago tayo magsimula, shoutout muna tayo sa mga early birds. Ma'am Sai. Ayan, syempre, gusto nating i-shoutout yung mga naunang nanood. Syempre, nakita ko kanina si Ma'am Jovelyn Gonzaga. Hello, Ma'am Bing. Good evening po dyan sa Cavite. And then si Ma'am Teresa Mejias. Hello po. Si Ma'am Army Padilla. Good evening, ma'am. And then si Boss Jessa, Arasa. Boss Jessa. Napanood ko na yan. Nakita ko na yan. And then si Ma'am Jerilyn Fernandez. Hello po. Si Ma'am Naomi. Ayan, sa ating kitchen staff. Hello po. At syempre si Pastor Bernard Biadang. Good Hello evening, po, sir. Pastor Hello Bernard, po. sir. At syempre nakita ko lang dito si Ma'am Gina Biduya sa area natin yan sa Southeast Amen, ma'am. family. Si Ma'am Noyce sa Paris. Good evening, Ma'am Noyce. At kung good morning man dyan sa iyo. At syempre si Ma'am Carmela Gobanes, nakita ko na rin. Classmate. Yon, si classmate. Si Flor de Lisa Romo, hello po, good evening po. Ma'am Presi Baldissimo, Jason Aroy, hello sir. Si Ma'am Kimberly Faye, good evening po. David Quinones. At Sir Tony, gusto ko rin sana Yes po. batiin yung mga Sino? nag-ano ngayon. Oo, yung mga nagbe-birthday ngayon. Ayan, oo, may mga nagbo-birthday ngayon. Ayan. Batiin natin yan. At syempre, gusto kong batiin ang nag-iisa nating Ma'am Beng Dingding. Hello, happiest birthday, Ma'am Beng. Ma'am Beng, happy birthday. Good evening, Amen. Ma'am Beng. Ayan. At ang syempre, ang uniko iho ni Ma'am Moriel, si Koy Koy, si Jericho. My classmate, Koy Koy. Ayan. Happy birthday. Yes, at si Ma'am Belia Diamante. Ma'am Belia, Hello, Ma'am happy, Belia. happy birthday. At syempre, gusto nating i-congratulate yung classmate din ni Ma'am Rona sa Bible School. Si Preacher Michael Domenden, ang kanilang new baby girl talaga? ni Ma'am Wow. Kay. Yes. New baby girl. Yes, Yes. po. Wow. Sir Kompleto Mike, na. congratulations. God bless. And alagaan mo yung bata para lumaki sinlaki mo. Ayun. Yun. Kunin Good na lang evening. ang pamasko kay Ninong Roy. Ayun. Yun. Good evening. Medyo At syempre- garbol. Mahina signal nung kanina. Garbol yun. Garbol. At syempre gusto ko rin batiin yung aking mother. Ayan, nanonood na rin siya. At syempre sa mga iba pa nating member na nanonood dito, ayan, gusto ko rin batiin si Brother Louie Ruiz. Yun. Sa Rosales, Pambira, Pangasinan. may pa-special na Ayan. bati, ah. At syempre, sir, meron din akong special mention Oh. tonight. Sir, kasi kung mapapansin nyo, medyo may pagbabago sa aking buhok. Yes. Syempre, may Wait lang, tumulong. nasan si Ma'am Sai? Ay, si Ma'am Sai Hindi pa ko yung to nagsasalita. mapapansin eh. Oo, oo. Sir May- Tony, ang tanong ko nga Oo nga eh. nakilala pa kaya to? Ayun. Kaya gusto ko sana batiin ang tumulong sa aking gumanda sa biyaya ng Panginoon, ang Hermit Salon. Ayan, si Sir Yun. Gerald. Ayan, good evening, Sir Gerald. At si Ma'am Leila. At ang kanilang dalawang boys. Good evening. Amen, amen. Sa inyo, mabuhay dyan, Hermit Salon. Ma'am Ara. Ma'am Ara. Ayun, good evening po sa inyong lahat. At syempre, Ma'am Sai, maliban doon sa mga binati mong mga nauna nating viewer, kasama rin po natin si Bang Nebria. Good evening po, Hello ma'am. po, ma'am. Yan. And ganun din po si Janelle Mendoza at si Pao Soriano of Creamline Volleyball Team. Wow. Shout out to you, Kambal, Ano to? Pao, Ano and to yun, Janelle. sir? Mga beshi ko to eh. Mga beshi. Ayan. Talaga ba? Hindi, di nila alam, sir. Creamline Volleyball Team. Ah, Pero ang gusto ni Sai,
Creamline Ice Cream. Yes, masarap yun. Tapos ganun din po, syempre kasama rin natin si Pauline Gumabay na Pauline, nanonood shout na rin out sa to you, atin. Pauline. Hello, Hello, Pao. Hello, Pao. At ganun din po si Ma'am Teresa Mejías ng Tuguegarao. Tuguegarao, hello po. At ganun din po, yung kasama na rin po natin ngayon si Ma'am Belinda Regalado. Kasama rin po natin si Ma'am Cyrot Barcia. Hello, Ma'am Cyrot. Sabi niya, marhay na banggi po, Team Prep. Marhay na banggi man sa imo manay. Ayan Yun. po. At ganun din po, of course, kasama na natin si Ma'am Cristina Blanca Trinidad. Shout Sa out. watching. At ganun din po si Sis Marian Chua. Ayan, hello Ma'am Marian. Sis Hi, Marian Marian. Chua, kamusta na Hello, dyan? Marian. Kamusta Miss na ka dyan namin. sa Qatar? Qatar Miss ka ba na siya? namin. Ayan. At Miss ka ganun na din po si Ma'am. Maramdam ka naman. Yes, sa area namin to sir, si Ma'am Ana Homoas. Good evening po sa inyo dyan. At ganoon din po, si Ma'am Norely Regaspi Jupenes, nanonood Sawa na kayo rin na. po. At si Ma'am Flor Solomon, good evening po sa inyo dyan. At syempre, sa mga kasamahan kong Team Fearless, magandang gabi sa inyo dyan. Mag-send na kayo ng mga pictures para naman may resibo tayo na nanonood kayo ngayong gabi. Resibo talaga. At syempre, kasi kailangan po natin ang programang ito. Totoo Hindi yan. lang basta Amen. manunood tayo for compliance, kundi meron tayong Amen. dapat Tama. mapulot, makuha dito sa programang The Preparation. And I thank you po. Ayun. Yun. Yun, parang papaalam ah. Magandang gabi sa ating lahat. At sir, ang sabi po ni Sir Janry Serios, good evening po, Team Preparation. Shout out po, Ascom Boys and Ascom Girls. Amen, amen. Shout out yung lahat dyan sa ASCOM. Hello po. And kasama din natin si Ma'am Marie Chris Marciano. Hello po. Hi, Hello Ma'am po. Chris. And si Sir Jan Bustillo, ang sabi niya, good evening, sir. Huya, sir. Yun, John. Good evening, John. And kasama na din po natin si Pritzer Gomer Marciano. Amen, Sir Gomer, sir. Good evening. And ang iba pa nating mga kasamahan, of course, ang West Bank family at sa lahat po ng viewers namin ngayon, lalo na sa live, maayong gabi sa tanan. Yun. Amen, amen. Sir, marami lang pong bumabati kay Ma'am Cyril. Oo nga. Meron? Maraming bumabati, Maraming sir. bumabati kay Sai. Ang ganda-ganda. Dati na daw pong maganda si Ma'am Sai. Ay. Mas lalo pong Lalong gumanda si Sai Salamat. ngayon. Grabe naman yan. Ayan. Baka ngayon ng taon. Yun. This is the... This is the year. Amen. Sunday school. Kung lahat po ay atin na po nabati, bago ko po makalimutan, no, kanina po nakita ko po si Sir Ian Juarez. Marami pong salamat sa patuloy pong panonood at nakikita ko nagtatag sila ng kanila pong mga members. Marami pong salamat sa patuloy pong pagsubaybay ng ating pong programang The Preparation. And of course, kay Brother Ryjen Castillo, happy birthday din. Happy Kanina birthday. nag-ano Bro, happy birthday bro. nagpahanda yan. Salamat, Ma'am Genesis. Oo. Nakatingin tayo kanina na handa. Sir, si Ma'am Tang, sabi ni Ma'am Tang, present din kami, moms and sirs. So sa Yun, taga-Caloocan, good evening po sa Amen. inyo Good dyan. evening. Ayan. Amen. So, full support palagi ito mga taga-Caloocan. Kaya once again, marami pong salamat sa mga kapatiran po natin dyan. Maraming salamat po sa patuloy pong pagsubaybay na ating pong programang The Preparation. Alright, dahil gumagabi na, Kuya, Maganda pag-usapan na yun, maganda Brother ang Tony. pag-uusapan natin. Mga kapatid, sa lahat po ng aming pong mga viewers, we are very thankful dahil as we start our year ng month ng January, tayo po ay nagbukas ng ating pong topic about stepping up or step up. No, so ito po ay napag-usapan po natin for the past 2 Fridays. Nagkaroon tayo ng mga special episodes given that this is our part 3 ng ating pong topic na stepping up. No? Nagpapasalamat tayo dahil ngayon pong araw pong ito, this is our first topic for the month of February. Yun. Ayun. Kuya sir, for the month of February. February. First Yes, episode sir. of Tuwan-tuwa ko, Brother Tony. Yes, sir. 10 months na lang, Christmas na ulit. Uy. 10 months na Mantakin lang. mo? 10 months na lang. Ang bilis. Oo. Oo, pambihira. No? Alam niyo po, mga kapatid, sa mga viewers po namin, maybe some of you ay very excited sa mga susunod pong activities. Lalong-lalo na sa mga, tinatawag February, nilang sir. mga ano ba yun? Love Pag February, sir, love month. Sabi na nila, tinatawag sabi nila. po ni Ma'am Ara, Nila, sir. Love month? Nila, Love sir. Pep-ibig. yes, Oo, Yun, February. buwan ng pag-ibig. yes, no? Pero alam niyo po mga kapatid, kami po dito po sa church po namin, we are very thankful because this coming February 9, meron tayong event na Couples Night na gaganapin po natin yung sa Ramos Tarlac. Uy. We are praying sa lahat po ng mga nanonood na may Uy. na mga couples
Sana po magkasama-sama tayo. Sa Next mga week. team prep, easy-easy lang kayo. Uy! Darating din po kayo dyan. Sayang. At makakapag-join din po kayo. Ay, sayang. Alright. So ngayon pong gabi mga kapatid, yung ating pong topic is about stepping up. Saan ba tayo dapat mag-i-step up? Of course, as we start our year, napakaganda na tayo po ay magkaroon po ng desires to step up. Pag sinabi nating step up, tayo po ay mag-grow, tayo po ay patuloy po na mag-level up in terms of our Christian life. No, alam niyo po, isa po sa nakakalungkot na pagkakataon sa isa pong buhay ng isa pong Kristiyano. Especially, ikaw na member ng Team Prep, pag tayo po ay naging passive. Pag tayo po ay naging passive, tayo po ay parang wala na lang pong, parang wala tayong desire na magkaroon tayo ng goal sa ating pong buhay. Tandaan po natin, ang lumalagong Kristiyano ay tayo po ay palaging nagkakaroon, dapat na nagsiset po tayo ng goal, I mean. Kaya napakaganda po sa mga young people po natin, maaring every year nagsiset tayo ng goal, tapos hindi rin na nangyayari. Ay, Pero alam niyo aray. po mga kapatid, dapat bagamat hindi man nangyayari o hindi man natin na-hit or na-reach yung goal, hindi po yan ang rason para tayo po ay tumigil. Yun. No? Kaya bilang isang team prep na membro, dapat magkaroon tayo ng desire about stepping up. No? Pag sinabi po natin stepping up, it refers to a process of spiritual growth and maturity. Mga kapatid, team preparation, dapat ang bawat isa po sa atin ay magkaroon tayo ng goal to grow spiritually. And of course, dahil tayo po ay nag-grow din physically, tama Ma'am Sai, di ba? Yes. Wag din nating kakalimutan na mag-desire tayo to grow spiritually. Yun. And that's the main reason or that's the main focus po dapat natin dahil alam nyo po, lahat po sa atin ay nag-grow nakakalungkot naman bilang isang Kristiyano, especially team preparation ay makakaligtaan natin that we should also grow spiritually. Nabanggit po natin, it is a process. No? Alam niyo po, wala pong bigla-biglang lumalago. No? Tatandaan po natin, it is a process na paunti-unti na dapat magkaroon tayo ng meron tayong tinatawag na kung tayo po ay magkakaroon po ng first step, yan na po ang pagkakataon po natin na mag-i-step up din po tayo. Kaya mga kapatid, why not that this year, as we start our year, naway ang bawat isa po sa atin ay magkaroon tayo ng desire to step up. Sir Roy, sa mga co-host ko po, no, we are very thankful dahil nung last Friday, na-emphasize po natin kung tayo rin lang naman ay magkakaroon ng desires to step up, dapat umpisahan natin na mag-step up tayo sa pagmamahal po natin sa Diyos. Ang tanong, Brother Yes, sir. Tony, meron ba tayong reference? Yes, sir. Ano ang sinasabi 2 Peter 3:18, Brother Tony? Yes, sir. Sabi po ng Bible sa 2 Peter chapter 3 verse number 18, sabi po ng Bible, "But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory both now and forever." Kaya mga kapatid, once again, it is a great reminder and encouragement for all of us that we should grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. This is our question for tonight. Yan, Gaano yan, ba yan. natin kalalim o kakilala yung ating pong Panginoong Diyos? Kaya hindi tayo nagkakaroon ng desire na mahalin ng mas malaki pa yung ating pong Panginoon dahil limitado lamang po ang pagkaalam natin sa ating pong Diyos. Kaya yun po ang na-discuss po Brother Tony. natin last Friday. Pakiulit Sir mo Roy. yun. Kaya may hadlang sa ating pag-step up, sa ating pag-grow is because Because we do have a limited knowledge about knowing God. yun. Yes, sir. Ibig sabihin, kailangan malaman ng bawat isa. At ang pinag-usapan, when you speak of knowing more about God, it's not about a religion. Amen, sir. Good point. Good point. It's about education. Amen. Dapat matutunan natin, kung nais sa mga taga-subaybay natin, kung nais mong maging engineer, Brother Tony, siyempre, makinig ka sa engineero. Totoo, Siya dapat. magtuturo sa'yo. Mm-mm. Sa mga kabataan na nais matuto ng basketball, doon ka panoorin mo at matuto ka sa mga player na mga galing. That's right. Bakit? Silang may alam. In like manner, kung nais mong matuto patungkol sa Diyos,
Know more about God, be educated about God. Saan ka pupunta? Huwag sa mall. Amen. Huwag sa social media. Tama. Pumunta ka sa Biblia. At doon mo malalaman, Bible education will tell you more about God, Brother Tony. Amen. Yes, sir. Kaya napakahalaga po nito mga kapatid, no, na dapat ma-open up po natin yung ating pong consciousness to know more, no, yung ating pong Panginoong Diyos. Because the more you know God, the more you will love Him. No? Yun. Kaya napakaganda po nito na yan po ang naging discussion po natin last Friday at ngayon pong gabi, iba naman po yung ating pong i-emphasize sa ating pong topic ngayon pong gabi about stepping up. At ang pag-uusapan po natin is all about stepping up your involvement. Stepping up your involvement. Pag pinag-uusapan po natin yung involvement po dito, Huya, hindi po ito yung involvement sa inyo pong trabaho, hindi po ito yung involvement sa inyo pong mga kaibigan, hindi po ito yung involvement po ninyo sa social media, hindi ito yung involvement ninyo sa inyo pong mga Mars, mga Marites, Biglang mga nagising kaibigan, tayo. etc. and etc. Hindi po yung involvement po ninyo sa kanila, kundi involvement sa ating pong Panginoon o sa gawain po ng Panginoon. Alam niyo po, sa mga kapatid po natin, especially sa mga members ng Team Prep, Yan. isa po ito sa nagiging problema po natin sa ngayon. Because meron tayong mamaya, sasabihin ko po sa inyo, may mga ililist down tayong mga tinatawag nating distraction na kung saan ito po yung nagiging hadlang po sa atin kung bakit tayo hindi nakakapag-involve sa gawain po ng Panginoon. Sir Roy, baka may nais po yung banggitin. Sapagkat, Brother Tony, doon sa pag-involve mo, when we say involvement, this means the different activities of the church na kung saan marami kang pwedeng matutunan about the Word of God. Yes, sir. Pag Sunday, ito ang normal flow natin. Pag Sunday, may preaching tayo. Before the message from the Word of God ng ating pastor, may Sunday school. Ano pagkakaiba nun? Sa Sunday school, hinihimay-himay. Amen. Teaching, dahan-dahan. Step by step, point by point. Para may matutunan tayo. So, importante, especially young men, young ladies of the church, don't miss Sunday school. After Sunday school, when you get to the preaching, ito naman is a general message na may particular topic na ini-emphasize ng ating pastor. Don't miss that, sapagkat ito ang kailangan natin, yung mensahe niya. And then Sunday evening, ganun din. May message din. Pag Wednesday, may Wednesday prayer meeting na may mensahe at ating pastor. Etong getting involved in the activities of the church, dito natin natutunan. Ang sinasabi ni Brother Tony, getting to know more about God. Bakit? Itong show natin, Brother Tony, this is one of the avenues na kung saan, bagamat kulang ito kasi 1 hour lang tayo, Yeah. but this one avenue, yung ating mga young men and young ladies, could get to know more about God's teaching, how to prepare them for marriage. Amen. So ito ang sinasabi ni Brother Tony, mga taga-subaybay namin, na don't miss every opportunity na pwede kang matuto from the Word of God. Amen. Ngayon, ang pag-uusapan ngayong gabi, bakit instead na nag-i-involve tayo sa mga activities na pwede tayong matuto, ay di tayo nakapag-focus, di tayo nakapag-involve. Simply because may mga Distractions. Ayan, mga distractions. naunahan ka ba dito ng tatlo eh. Nauna sila sabay-sabay eh. Pag-distraction. Distractions. Yan. Yun. Kaya ang mga kabataan today could not focus on what they should focus on patungkol sa salita ng Diyos is because maraming distractions, Brother Tony. Yes, sir. Kaya napakaganda po nito mga kapatid. Sa mga team preparation, naway malabanan natin itong mga distractions pong ito. No, yan po ang nais po naming maipahatid. Ngayon pong gabi, sana po ay makatulong po yung ating pong programa. Naway ang bawat isa po sa atin magkaroon ng desire to step up. Another thing, pag sinabi po natin tawag po dito, pag sinabi po nating involvement, it implies being active. Amen? And personally connected to something, contributing time, effort, and resources. Yun. Napakahalaga po nito. And that's the meaning of involvement. Napaka-imposible sa isa pong individual na makakapag-involve siya kung hindi siya, kung wala siyang personal connection sa isa pong bagay o sa isa pong organization. Yun. No, kaya napakaganda po nito na dapat, number one, matingnan natin, i-check natin yung ating pong sarili. Are we really active?
Yes. Hindi natin pwedeng sabihin that we are active in our church if we are attending and after you're attending, alis na rin kaagad. No, hindi po yan yung tinatawag po ditong pagiging active. But sinabi po dito, it is a personal connection. Ang tanong, meron kaya tayong personal connection sa gawain po ng para po sa ating pong Panginoon? Meron naman sana. Kaso sabi nga, maraming distraction. Yeah. Yun. Kaya mga kabataan, mga young men, young ladies, you have to understand na ito mga distractions, ito ang magliligaw sa inyo sa tamang direksyon. Yan. Naalala ko Marami- yung... Ay, sige, sorry. Ano naalala mo? Sir, Mga may naalala ko, sorry, sa distraction, sir. Na-distract. Alam na alam Ah, talaga. okay, okay. Sir Roy, Oo. pagbigyan natin. Alam na alam nila yung distraction. Oo. Sir, naalala ko kasi yung sinabi ni Pastor, habang nagsasalita si Sir Tolong at si Sir Roy, yung sinabi ni Pastor nung nakaraan na maaaring yung sinabi dito, resources, tag-aambag ka ng maaring material or pera yung nabibigay mo. Pero personal, hindi ka nag-i-involve. Parang gano'n. Yun ang Tama, naalala tama. ko lang sinabi ni Pastor na sayang naman yung pagkakataon na nagbigay ka na ng resources or materials or pera, maaring pera, mabigay mo yung blessing. Pero sana tayo na mismo yung sumama, mag-join doon sa mismong ministry, sir. Kaya yun ang naalala ko, sir. At Yun. kaya na-distract kita, sir. O, na ano din yun, naalala ko din yan, yan, dugtong ma'am. ko dyan sa Sige, sinabi ma'am. niya, sir. Babalik yan palagi doon sa unang, natin last Friday about love. Yung Amen. personal relationship natin sa Panginoon, sir. Amen. Gaano yung pagmamahal natin sa yun yung mag-determine paano ang ating involvement. Kaya kung kilala natin ang Panginoon, mahal natin ang Panginoon, walang nagmamahal sa Panginoon na hindi naglilingkod. Amen. Amen. Yun, Claro. yun. Personal connection. Maganda yun, ma'am, na naidikit nyo po yung naging discussion natin last Friday. Alam nyo po, bilang isang Kristiyano, especially sa mga kagrupo natin ng team preparation, tatandaan po natin palagi, if you are saved, we have a connection sa ating pong Panginoong Diyos. Tatandaan po natin yan. At kung ang Diyos po, ay nag-establish ng simbahan, alam niyo po mga kapatid, mahalaga yun sa Kanya. Ulitin ko po, ang simbahan ay mahalaga po sa Diyos dahil siya mismo ang nag-establish ng church. At sa loob po ng simbahan, there's a lot of activities. Ako po ay naniniwala na alam po natin yan. Team Prep, alam niyo po yan. But this is the problem, mga kapatid. Sa dami-dami nating mga activities na ginagawa sa loob po ng ating pong simbahan, meron tayong kanya-kanya pong grupo ng team Prep, team Focus, may kanya-kanya po tayong areas. Alam niyo po, mga kapatid, there is something wrong pag hindi po tayo nag-i-involve sa bawat grupo na iniligay po sa atin because that's the program na ibinigay po sa atin ng ating pong Panginoon at inorganize ng ating pong pastor. At kung ang pastor po natin ay nag-organize ng ganyan pong klaseng grupo, meron pong purpose yung ating pong pastor po dyan. At ang purpose po dyan is para po tayo magkaroon ng personal connection sa ating pong mga kapatiran at tayo po ay hindi po tayo maalis sa ating pong focus at always stay connected sa ating pong Panginoong Hesukristo o sa gawain po ng ating pong Panginoon. Sir Roy, kanina ko pa naririnig yung mga nagdi-distract sa yung mga yung Grabe. Actually, buddy, Tony, tayo on distraction sa kanila eh. na tayo wala. Tayo on distraction sa kanila eh. Yes, Maganda sir yung sinabi ni Ma'am Noyce dito. Sabi niya, makinig sa instruction para hindi ka ma-focus sa distraction. Amen. Tama po Maganda yan. naman niya talaga si Ma'am Noyce. Tama po yan. It is very important na alam natin, kahit anong aspeto ng buhay natin, ano yung tinatahak natin. Kung alam mo ang tinatahak mo, may direction ka. Yes, sir. Yung hindi ayon sa direction mo is a distraction. Yun. Sa pag-aaral, dito papuntang school, dito sa mga kabataan, papuntang computer shop. Ayun, yun. Eh, pag sir. dito ka napunta, distraction yun. 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 Kasama mo yung parents mo. Supposed to be, alam mo ba ito, Tony? Yes, sir. In the days of old, Philippine society, pagdating ng alas 6, sa hapagkainan, Uwi na. naandun yung pamilya. Kompleto dapat. Around the dinner table. Yeah. Naabutan ko yan sa amin. And malaking atraso bilang isang anak pag wala ka sa hapagkainan. Lalo pag dinner.
Kasi ina-expect ng lahat ng parents mo lalo, estudyante ka pa lang eh. Wala pa activities na panggabi. So dapat, tapos ka na maglaro, nakaligo ka na, nasa bahay ka na, uupo ka na sa hapagkainan. Wow. Bakit? That's family time. And yet today, Brother Tony, how is the family? Asan yung mga anak? Ay, nako. Ayun. Alas 6, Suya? Alas Sa 6. labas. Alas 6 pa lang. Alas 7, alas 6. Oh. Yung mga distraction. Oh. Wala sila. TikTok, Ah. social media, Yeah. Facebook. Naandun ka nga physically. Nasaan yung utak mo? Yeah, that's right. Text mo yung kana mo. Hintay ka lang kasi ang tagal-tagal pa namin dito sa kainan. Oh, yun. So, ang kabataan ngayon, dahan-dahan, nawawatak. Yung focus nila sa pamilya. So, kung ang direksyon ng pamilya ay dapat buo tayo pagdating ng dinner time, why are you distracted? Sapagkat today, because of technology, ang kabataan nahihila-hila. Yung sinasabi ng tatlong co-host at dito ng mga distraction. Yun. So, yan ay lihis sa direksyon ng pamilya. Yes, sir. In like manner, when it comes to the Word of God, to the church, activities ng church, marami rin distraction na yung mga kabataan ngayon, not even kabataan, pati mga young adults, ay nahihila yung utak nila. Totoo yan, totoo yan. So, babalik naman tayo. Paano mo matutunan, ang dapat mo matutunan about God, about God's love, about God's plan for you. Kung yung utak mo ay distracted. Imbis na ikaw ay makikinig sa tinuturo mula sa pulpito, ikaw ay nag-fellowship sa mga kapatiran mo sa church, ang utak mo wala, hindi ka matututo. Yun. Pag hindi ka matuto this year, paano mag-step up, Brother Tony? Totoo yan. Ay step down ang kalabasan mo dyan. Yeah, that's right. Kaya maganda po yun, yung sinabi po ni Huya. And another thing, no, ilan pa lang po yan sa nabanggit po ni Huya regarding po sa distraction. Pero please allow me to say this, baka makalimutan ko mamaya. Alam niyo po yung pag-i-involve po natin dito po, specifically sa ating pong simbahan. Alam niyo po, baka kasi isipin natin, nandito naman ako sa loob ng church eh. I think nakakapag-involve na ako. No? Maaring some of you po, meron po tayong mga inorganized na mga grupo-grupo, nag-involve naman ako sa area namin eh. Siguro hindi na ako mag-involve sa ibang grupo. Yun, Kasi yun, nag-involve na ako dito na ako. Yan. Maybe some of you po ay ganyan po, no? Katulad po namin na meron po kami mga ministries, di ba? At ito pong mga ministries pong ito, may mga responsibilities po na nakaatang po, binigay po sa amin. No? Pag tayo po ay iniisip po natin, especially sa mga matatagal na po dito na members po ng simbahan natin at saka members ng Team Prep, pag iniisip kasi nila na nandito naman na ako, meron na akong ginagawa, I think hindi ko problema yung involvement. Pero baka nagkakamali po kayo ng inyo pong iniisip. Ano bang mga bagay na meron tayong commitment sa Panginoon na hindi po natin ginagawa, alam niyo po, hindi po tayo nakakapag-involve. Tatandaan po natin. Ano man ang mga bagay na ibinigay po sa atin ng Panginoon, especially sa ministry, sa mga grupo-grupo na inorganize po natin dito, pag hindi po tayo nag-i-involve, there is something wrong within us. Alam nyo, ito is nakikita kong struggle ngayon. Sa ngayon, Ano yan, hindi sir? ko to sinasabi para maging negative sa iba pong mga tao. Some of our kagrupo, mga Team Prep, kahit nga yung hirap na mag-show up, di ba? Hirap na kahit nga lang mag-chat, Mag-selfie. mag-good morning, Ayan, no, yun. bumati Sa man GC. lang. Alam niyo, tamad na tamad. Sa Sa team Grabe patient, yun. maraming ganyan. Nag-good morning. Kami sir, Yes, good ma'am. morning talaga sa sarili talaga. Oo, kasi walang pumapansin. Pambira eh. Sarili na lang. Good morning, Team Fearless. Tawa sir, magre-reply yung sarili niya. Good morning. Kumusta ka na? Sir Diba? Tony, Yes, ma'am. alam mong naalala ko dyan, dugtungan ko yung sinabi ni Sir Roy, babalik yan, bakit walang involvement or kulang sa involvement pagdating dito sa loob ng simbahan? Dahil Sir Roy, sa bahay pa lang nagkulang na. Tama. Check. Oo, Tama. kaya- Check, tama yan. Paano ka mag-involve sa loob ng simbahan kung mismong sa bahay, wala kang personal connection sa magulang Tama. bilang anak? Amen. Oo. Check. Wala kang magandang relasyon sa kasama mo sa loob ng tahanan. Ipapasa mo lang papasok sa simbahan eh. Kaya sa mga kabataan natin, malalaman natin kung ano yung involvement sa loob ng tahanan pagdating na sa loob Bahay. ng simbahan. Yeah, yes, yeah. sir. Yun. So kanina nabanggit po ni Huya, isa po sa distraction
is number one is social media. Yan. Ito na nga. Ayan Ito na, na nga. Yan na. Napaka-active sa comment section. Yan. Pag nanonood ng mga, alam niyo yun, mga videos ng Video mga game. vloggers. Ayun. Nasa vloggers, ano na tayo ngayon eh? Oh, vloggers. Stage era. Era. Yan. Hindi na uso sa atin yung TV eh. Wala Yan, na. yan. Lahat Wala ng na. tao. Anybody can be a Yes. broadcaster and Yun. newscaster. Yes. Sino? Magparo-paro G ka lang. Ay. Diba? I-post mo lang TikTok Paro-paro o whatever. Madamihan ng likes, Yan. di ba? Di ba? Tawa ka, master. Yes, sir. Diba? Diba? Oo. Nauna nang mag-post ng Paru-Paro G. Yan. Tapos hindi man lang pinansin yung mga kagrupo sa Team Prep. Yun, pakalala ko yan, sir. Ayaw mag-comment ngayon. Ayaw Pero mag-comment. sa TikTok ng mga tropa niya, para Oo. i-comment. Sana Diba? marami na is watching. Ayan. Yun. Grabe yung amen nung isa sa mga leader Leader namin, ng grabe. Team Yung, Fearless. oh, yung si narinig Emil. yung TikTok, biglang napa-amen eh. Ayun. Gusto lang ako lumapit dito eh. Alam mo ba na, Tony? Yes, sir. Social media is virtual connectivity. Yeah. It should not replace person-to-person communication. Hindi dapat palitan ng social media connectivity ang Amen. face-to-face communication. Yes, sir. Hindi dapat na ang pamilya ay nag-uusap lamang sa text or sa tawag. Dapat humaharap at nag-uusap. Yun. Ako'y natutuwa sa mga pamilya na may age bago bigyan ng cellphone ang Ito anak. yan. Yes, sir. Kami Amen. yan. Good. Bakit ba nagkaroon ng, Luma. ayoko sabihin lintik na cellphone, bakit? Ang cellphone naman talaga, Brother Tony, is a communicating device. Toto, that's right. Di ba? Ibig sabihin, how do you communicate? Voice. So, supposed to be, and then, audio narinig mo, and then, mababasa mo. Sight. So, supposed to be, kung maka-text at makatawag ang cellphone mo, okay na yan. Yun. Di ba? Eh, bakit ang mga kabataan madidistract pa pag walang wifi? Yun. May signal ka, may load ka naman. Mm. Ang tanong, saan nauubos ang load mo sa wifi? Yun. Video call. Tawag sa magulang, Mm. text sa kapatid, Yun. or Yeah. social media sa barkada. Yun. Yun. Tuloy mo. Kaya Tuloy. yun po yung mga bagay po na makakapag-distract sa atin. Kaya alam niyo po, yung social media, alam niyo po, technically, hindi naman po yan makakapag-harm eh. Kasi primarily yan po ay dinesign to communicate sa mga malalayong lugar ng mga tao na hindi natin sila hindi tayo makapag-communicate sa kanila face to face. Yung social media na yun, nakakatawa. Actually, napanood ko sa balita, pinag-uusapan po sa US Congress na ginigisa si Mark Zuckerberg. Kasi sinasabi daw na dapat i-down na daw yung Facebook kasi matindi na daw yung nagiging resulta na hindi maganda sa mga kabataan. Pero upon hearing that, mga kapatid, alam niyo po yung social media, nakadepende naman yan kung paano mo gagamitin eh. Depende That's po yan right. sa tao. Yun. Right. Kaso ba, Tony, human nature will dictate. Ako, palagay ko, kung mag-survey tayo ngayon, majority na ating taga-subaybay, ang gamit sa Facebook or whatever social media platform is beyond Yeah. the intended use of that social media. Yes. Nasabi mo, communication. Yeah. Lumalabas doon yung pagiging egoistic ng tao. Self-centered. Yeah. Di ba? Yun, palagi na lang siya. ATM. Mm. Kala ko naghahanap ng ATM. ATM machine eh. At the Yung moment. wala, eh. at the moment. Oo. Bakit? Pinapakita mo. Alam na alam, ah. Kayo dyan lang kayo. Ako, at the moment, sa ngayon, Yun. nandito ako. Yan. Yun. At pag hindi ka nakapag-post, may nag-post ba at the moment na ikaw ay may problema at bagong gising ka? Yan. Wala. Pinakamagandang itsurang At nakapost. pinakagwapo. Yun. Pinaka-magandang pinakabalidoso, lugar. pinaka-whatever. Yeah. Yan. Kaya nga may kasabihan nga ba dito ni, may your life be as beautiful and as good as you portray it to be on Facebook. Yes. Sana ganun kaganda ang buhay mo sa pinapakita Yeah, mo sa that's Facebook. right. So That's right. Facebook now and other social media platforms have exceeded the intended use na communication ba de Tony? That's right. Kaya mga kapatid, gamitin po natin sa tama yung social media. Hindi po namin sinasabi na ito po ay masama, kundi ito po ay nagiging masama kung ginagamit natin ito sa masama. Katulad na lang po ito, sa platform natin ngayon, we are using Right. the Yes, social sir. media na para makapagpalaganap ng gospel, makapagpalaganap ng salita ng Diyos.
Saan po na nagagamit? Sa magandang bagay. Kaya mga kapatid, ito makikita po ninyo sa lahat ng mga members ng Team Prep. Kung if you are being honest, ngayon meron Yan, tayong yan. programa, Yan, 8:30 Anong to 9:30. Yan. Ano Magsisend pinapanood? lang yan bigla ng picture. Tapos? Babati yan minsan. Out Tapos na. pagkatapos yan, once, naka-comment Wala na ako. na. Nakapagpa-picture na ako. Out Siguro, na lang. manonood na lang ako ng PBA kasi game 1 ngayon eh. Ay, Uy, ay, alam na, ay, alam na, ay. Game 1 ba ngayon? Game Tama ba? Yun. Parang may nag-send sa akin nung Uy, sabi. wag. Uy. Tama ba ako? Di ba? Oo. Kaya nadi-distract sila. Ayan. Tama ba, Ma'am Ara? Tama. ba? Tama. Headshot tsaka ano sa Pero Tony, ilan sa mga taga-subaybay natin, bago bumati sa magulang, Yun. ng umaga, Yan. sa Yun. tatay, sa nanay, good morning. O bago bumati sa gabi, ang unang iniisip pag nabakante, mag-log on. Yeah. Oo, Facebook. matik yan eh. Hindi mag-log on. Tingnan niya kasi patay naka-on yun eh. Siya naglalang out eh. Automatic na, sir. Di ba? Ibig sabihin ba nito, sabi mo nga, naging distraction siya. Yeah. Sabi nga ni Rona, kung nadidistract ka nga sa pamilya mo, how much more sa salita ng Diyos? That's right. Amen. Kung your closeness to your family will reflect on your closeness to God. Amen. Yes, sir. Good Yun. point. Totoo po yan. Di nga, sir, di ba, uso nga yung mga kanya-kanyang group chats. Di natin alam kung yung mga team prep natin, ang group chat nila, meron silang group chat sa pamilya nila. Baka naman puro circle of friends lang, hindi magkaroon ng GC Okay yun. ng family, Yeah. sir. Opo. Kaya nga, ayon po sa binabanggit nyo kanina na sa tahanan pa lang, parents pa lang, is ma-establish na. Para paglabas, pag dito sa church, mas makita natin yung maganda talagang fellowship or nag-i-step up din sila ng kanilang relationship sa kapwa natin. Kaya nga yun, check natin, ako ba yung, ang dami-dami kong GC. Ano bang priority ko dito? Yung GC ng family ko, GC ni Mars, ni ganito, ganyan. Kaya, yun, diba, yun, sir? yun. Isang malaking ano din po yun sa kanila, sir. Yun. Kaya step up na tayo mga kapatid. Yun. Ba talaga pag master ang nagsalita eh. Iba. Based on experience yan eh. Oo. Tsaka di sir, ba? game 1. Game on. Tama po yun, di ba? Totoo yan. Kasi Totoo yan. alam mo yung what will matter at the end. Masabi na ang lahat. Sabi nga ni Solomon, di ba? Let us hear the conclusion of the whole matter. Saan yung conclusion? Hindi sa umpisa. Sa dulo. Ano ang conclusion niya? Fear God and keep His commandments. Yes, that's right. Ibig sabihin, alam na rin lang naman natin na sa dulo ay sasabihin natin yan. Sabihin na ngayon. Sabihin mo na ngayon. Wala naman tao Amen. siguro na Brother Tony, di ba? Minsan nakakaasar sa mga taga-subaybay natin. No? Nakakaasar pag may kausap ang matanda. Totoo yan. Na para bang ang daming kinikwento. Pero pakinggan mo mga kinikwento ng mga matanda. May mga nagkwento ba na, alam mo, dapat, nung bata ka, nag-ano ka sa bisyo eh. Dapat nag-ano ka sa ganito. Walang nagbigay ng mga huling payo nila patungkol sa kasamaan. Yeah. Ano ang sinasabi nila? Alam mo, bata ka pa, ayusin mo ang buhay mo. Wag mo, dati akong grabe ang bisyo ko. Wag mo akong gayahin. Bakit niya sinasabi yun? Amen. Kasi malapit na siya mamatay. Hindi naman ganun. pala Pero, yun. And that's the alam niya conclusion. kasi, Yung malapit, pala yun. kumbaga, you are now concluding. Na ang sinasabi mo, puro kabaitan, puro kagandahan. Eh, pupunta ka rin na pala doon. Ngayon pa lang, mag-conclude ka na. Ayusin na. Umpisahan mo na. Ayusin na. Huwag ka na magpa-distract sa social media. Kasi Amen. balang araw, sasabihin mo, alam mo, mga apo, sa mga magkakaroon ng apo, alam mo, ang Facebook, naku po, maubos ang oras nyo dyan. Ay, sasabihin mo pala sa dulo yan. Ngayon pa lang, sabihin mo na at gawin mo sa sarili mo na huwag kang magpa-distract sa social media. Amen. Tama po yun. Kaya kanina huya, basahin ko lang po ito. Maganda po yung sinabi ni Ma'am Noyce eh. Pagmulat ng mata, cellphone ang hanap. Hindi Biblia. Pambihira. Pagmulat Biblia. ng mata, pagkagising sa umaga, Alam, diretso sa cellphone. Pero ba dito ni, I must confess. Yes, sir. Ako, ganun ako eh. Yes. Kasi papatay ko yung alarm. alarm. Di ba? Yan, sarili, sasabihin ko na. Tama. Hindi pala patayin. Snooze lang muna. Kasi matulog uli. Okay, Zen. Pero totoo po yan, no? Nakakalungkot. Alam niyo po mga kapatid, balikan natin yung purpose natin. Wala pong iba kundi to step up our Christian life, no? Alam niyo po mga kapatid, nakakalungkot po yan na kung saan pagkagising mo sa umaga, nakalimutan mong number one na dapat na magkaroon ka ng communication,
walang iba kundi sa ating pong Panginoon. Tama. Nakakalungkot na cellphone muna ang kausap mo bago magpasalamat sa Panginoon, na iningatan ka sa buong magdamag. May panibagong pagkakataon ka na naman, nakakaharapin yung panibagong araw, at ang panibagong araw, it's a great blessing. Alam niyo po, hindi lahat po ay nakakamulat ng mata kasi yun ang huling ano nila eh. Yun ang huling ano nila, huling buhay na nila eh. Huwag natin isama ba dito yung mga hindi nakamulat. Di ba? Kasi hindi nila alam eh. Di saan nakamulat eh. Di ba? Yes. Yung mga pagkagising ng umaga, ilan sa atin, even without the cellphone, Yeah. ilan ba sa atin would take time to say your morning prayer? Or are we already distracted because marami tayong iniisip na gagawin for the day, for that day? Yun. Bago ka man lang sumabak sa gagawin mo for that day, always take a few minutes pagkagising mo Amen. to thank God. in Amen. prayer. Amen. Amen. Yun. Magpasalamat tayo. That's Sapagkat right. Maliban sa pagpapasalamat, tinataas natin sa Diyos ang lahat ng gagawin natin for this day. Yes. The steps of a good man are ordered of the Lord. Ibig sabihin, aayusin ng Diyos ang hakbang mo sa lahat ng gagawin mo sa araw na yan. Ang tanong, huwag kang magtaka kung bakit mukhang windang-windang ang activities mo for one day. Yeah. Baka sa umpisa, hindi ka nanalangin sa Panginoon na i-order niya ang steps mo for the entire day. Yeah. Kaya kung saan ka napunta, na-distract ka, naligaw-ligaw ka. Take time. The moment you wake up, don't be distracted by your activities. Yun. Yes. Take a few minutes to thank God in prayer, Brother Tony. Amen. Kaya ngayon po mga kapatid, no, hindi naman po natin sinasabi na, alam niyo po yun, huwag niyo sana mamasamain yung sinasabi po natin sa mga bagay na kung saan guilty po tayo. Lahat po tayo ay guilty po dyan, including us. There are times na kami po ay nakakommit po din po ng ganyan. Napakaganda na pag-usapan po natin, hindi para ipahiya yung ating pong sarili, hindi ipahiya pa ang bawat isa po sa inyo, kundi makita natin, ma-identify natin yung problema na kung saan ito po yung umahad lang sa ating pong paglago. Ito po yung umahad lang po sa atin po sa patin pong sa pag-step up. Kaya sa mga members ng team preparation, if we are being honest, sa totoo lang, yung social media ang nakapaghadlang sa ating pong paglago. No? Check. Kaya napakaganda po na naging reminder once again for all of us na gamitin natin ito ng tama. Katulad nga po ngayon, nasa social media platform po tayo umeere ng programa, dapat sa oras pong ito, may schedule po tayo, dapat nanonood lang muna tayo ng programa natin. No? Yun. Mag-focus po tayo. Pambihira yung isang cellphone nasa team prep, yung isang device nasa ibang palabas. Ay! Ano ng score? Di ba? Sino nang nag-ano? Ay! Meron nang in-upload yung yung inaantabayanan kong vlogger Ay. para matawa naman ako ulit. No, may bagong upload si Kong. Sino ba yan? Di ba? Okay, sa Netflix, Tama may ba? bagong episode. May panibagong episode sa Netflix. Ano ba? Yung season 2 ng Squid Games ba? Di ba Brother Tony? Wala na si Katnil? Yan na, sir. Wala na. Luma na Wala yun. na, luma. Hindi ako updated. Hindi ako Yun, updated. sir. Sir, wala kang distraction. Yun. Pero alam mo Brother Tony, personally, wala akong Facebook. Yeah. May Facebook ako, I deactivated my Facebook. Pag may mag-text sa akin, sir, may napadala ko sa FB mo, pakicheck lang. Saka ako mag-activate, and then I deactivate. Kasi I don't find, okay na sa akin ng cellphone, sapat na for communication. Facebook for me is, it's nice, not necessary to have. Yun. So, hindi ko sinasabi na huwag kayo mag-Facebook sa mga taga-subaybay namin. Maraming magkasakit siya pag walang Facebook eh. Ako, simple lang ako eh. Ika nga, di ba? Keep life simple. Yun naman design ng Panginoon eh. Yeah. So, if I get distracted, tinatanggal ko. Yun. Amen. Basahin po natin to, Huya Sir. Sabi po ni Ma'am Tang, true, pagkagising Sir, ang unang hanapin cellphone. Ang Bible, inaalikabok na. Di pa nagpe-pray para magpasalamat, ginising pa ng Diyos. Magpasalamat naman tayo, di ba? Sabi po ni Sir Jason Aroy, active po sa social media, pero inactive pagdating sa salita po ng Panginoon. Check. Lakas makakomment, Yeah. di ba? Totoo po Alam mo, yan. Brother Tony? Nakikipag-away pa, sir. Di, halimbawa, pagkagising mo, nanalangin ka. Kung halimbawa, lahat ng ginawa mo sa buong araw na yan ay palpak,
bago ka matulog, huwag mong sabihin, pambirang buhay to. Nanalangin na. At least may nagawa ka isang tama. Yeah. Yes. Pagkagising mo, nanalangin ka. Amen. Eh kung hindi ka nanalangin, buong araw mo palpak talaga. Oh, Yeah. Diba? At least may nagawa ka isang tama, nanalangin Yes. ka. Oo. Sasabihin pa niyan, ano ba naman yan? Malas na naman yung araw ko. Eh, pambira, mamalasin ka talaga kung hindi ka nanalangin. February na. Di ba? Kaya po, napakaganda po na nakikita po natin. Ito po yung mga bagay na, alam niyo po, if we are talking about stepping up or growing up in grace, alam niyo po, ito po yung mga simpleng bagay na nakakaligtaan natin na tayo po ay nagiging passive na. Kasi nandyan eh. Yung iba, parang ginagawa natin na ninonormalize na lang natin yung lahat. Alam niyo po, isa sa nakakalungkot sa social media, may mga masasamang bagay na alam natin na hindi naman dati ginagawa pero ngayon ginagawa ng ninonormalize na nila. Dahil marami na daw gumagawa, dahil marami nang gumagawa, normal na daw po yun. Alam niyo po, ganun din po tayo eh. Marami namang gumagawa. Yung iba nga diyan pagkagising sa umaga, hindi nagpe-pray, sinaswerte pa rin naman. yun. Ay, Oh, swerte. hindi nagpe-pray. Alam niyo po, may programa po tayo every morning. Family Time with God. Yung iba naman dyan hindi rin naman nanonood. Ako na rin. Di ba? Alam niyo po, ninonormalize na lang natin yung mga bagay na yan, na ito po yung mga pagkakataon para tayo po ilumago. Pero hindi natin tinatangkilik, hindi natin pinipili, kaya hindi tayo lumalago. No, kaya sa lahat ng team prep, maraming, alam niyo po, natatandaan ko yung sa ating pong simbahan, parang buffet to eh. Buffet style. Wow. Na kung sorry. Sorry, Ma'am Sai. Naparehan. Sorry, Ma'am Sai, kung bigla kang naglaway. Wow, sabi ko wow talaga. Ginutom si Sai. Ginutom Oo, eh. sir. No? Alam niyo po, buffet style, parang buffet style yung ating pong simbahan. Pipili ka na lang kung saan ka pwedeng kumain para ikaw po ay, kumbaga parang ikaw ay mabusog. Yan, Alam niyo yan. po, napakadami pong programa yung ating pong simbahan para tayo lumago. Pero nagiging passive na tayo. Yung mga maliliit na bagay na kala natin walang apekto, alam niyo yan nagsimula dyan Di ba? Ay, wala naman Ay, hindi naman ako nakapag-pray pero wala naman nangyari sa akin ngayong lang, araw. oo. Okay lang siguro. Alam naman ng Diyos yung laman ng puso ko. Siguro hindi na ako Yun. mag-pray. Di ba? Kaya, alam niyo po, yan po mga bagay na to na maliit na bagay na hindi natin napapansin na ito pala yung nagpipigil sa atin pong sa paglago. Kaya dapat ang bawat isa po sa atin ay maging maingat. Tandaan natin itong mga maliliit na ito. Pero itong mga maliliit na to, pag naiipon ito, alam niyo po, malaking bagay na hindi tayo makakapag-step up. Sabi nga nila, maliit man, pero nakakapuwing. Yan. Itong maliit na yan, makakapuwing sa'yo, kaya hindi ka yes. mag-grow, hindi ka makapag-step up, hindi ka makapag-move forward, kasi hinahayaan natin yung mga maliliit na bagay na ito na makaapekto sa atin sa ating pong paglago. Kaya naging distracted tayo. Yes, sir. Kaya sana po, ngayon pong gabi, actually, isa pa lang to Huya marami po tayo Isa pa lang, isa pa lang. Isa pa lang Oo, to oo. Maraming distractions Yes, sir. na hindi natin nahahalata. Yes. Hindi natin alam. Yung pala, distracted na tayo. That's right. Kaya maganda rin na ma-remind tayo doon at mahimay-himay natin yan. Para makita natin mga taga-subaybay na, o nga pala. And pati tayo. Ito pala, distraction pala sa akin to. Ito pala, distraction ito. Sa buhay natin, sabi ko mga taga-subaybay, lahat ng aspeto ng buhay, there are distractions. Yeah. But ang pinaka dapat bantayan natin, yung being distracted from going after God's Word. Yes, sir. Learning more about God. Yun ang pinakamahirap na ma-distract tayo. Sapagkat buong aspeto ng buhay natin ay apektado. The moment we miss understanding what is God's purpose for us. Yes, sir. Kaya sa mga young people po natin, ngayon na-identify natin yung problema po natin, anong ating desisyon? Anong dapat nating gagawin? Bagamat may mga pagkakamali tayo, may pagkukulang tayo, may pagkakasala tayo sa Panginoon, pero salamat sa Diyos, every day. There is ano ngayon? There are new every morning. Yun. Great is thy Thy faithfulness. Sa kabila ng ating pong pagkukulang, sa ating pong pagkakasala, ang Diyos ay tapat pa rin sa atin. No? Kaya mga kapatid, bagamat may mga pagkakamali man tayo, pagkakasala sa ating pong Panginoon, may pagkakataon pa rin tayong magbago. At hanggat ang Panginoon ay binigyan tayo ng pagkakataon na magbago, piliin na natin na magbago ngayon Huwag na natin patagalin pa. Kasi
magbabago lang tayo pag tayo ay pinalo na ng Diyos. Magbabago lang tayo pag meron na tayong problema. Di ba? May himasmasan lang tayo pag may mga problema nang hindi natin kayang harapin. Ngayon pa lamang po, habang wala pa, ito ng pagkakataon natin na magbago, mga kapatid. Kaya mga kapatid, sana po ngayon pong gabi, anumang mga distraction na nakikita po natin, na identify po natin, ipasa Diyos po natin yan, ipag-pray po natin at idalangin natin sa ating pong Panginoon na magkaroon tayo ng strong connection sa ating pong Panginoon para hindi tayo mapahiwalay sa Kanya at patuloy tayong lumago at makapag-step up sa ating pong buhay bilang isang Kristiyano. Sir Roy, sir. Yun. So, for tonight, alam mo, ang bilis na oras talaga pag Oo nga eh, bilis eh. ang pinag-usapan ay importante talaga at very interesting. But sa ating mga taga-subaybay, that's only the first part for tonight and next week may pag-uusapan pa tayo patungkol sa mga distractions. Yes, sir. But Madami before to eh. that, Brother Tony, next week pala, wala po tayo rito. Ay, oo nga pala. Oo, kasi Wala nga because pala we have to kayo. give way to the couple's night Yeah. na gagawin sa Tarlac. Yes, sir. Oo, so sa mga taga-subaybay natin, we will see you not next week but the week after. Yes, sir. Yun. Okay, kasi minsan we could not announce in advance, So Yeah. may mga nagtatanong sa atin. But for next week, wala po muna kami. But going back for tonight, yung ating mga distractions, isa pa lamang yun, Brother Tony, social media. Yeah. And next episode, next week, ay pag-usapan pa natin yung mga ibang distractions Oo, na pambira. humahadlang sa atin Na. sa araw-araw ng pamumuhay natin and more importantly, in knowing more about God. Yes, sir. Yes, sir. Kaya mga kapatid, sana po, bago po kami mag-end ng aming pong programa, sana po, kinausap tayo ng Panginoon at magkaroon tayo ng panibagong pananaw. Oo nga, ito yung problema ko, kaya hindi ako nag-grow spiritually. Kaya sa mga team preparation ng mga kagrupo ko, ito na pagkakataon natin na makapag-step up po tayo at patuloy tayo na maging connected sa grupo na kung saan tayo inilagay ng ating pong Panginoon. Kaya for example, na good morning si Sir Emil, ay papansinin ko yan. Good morning na. Good morning din sa pinakagwapo kong leader Wow. Yun. na si Sir Emil. Yan. Di ba? Di ba nakakatuwa naman na bago tayo mambola ng hindi Oh, Kristiyano, ay, grabe. bulahin muna natin yung Kristiyano. Grabe naman. Namumula, sir. Sino sinasabihan mo? Yung leader ko? Sino ba sinasabihan Si Sir mo? Jeniel din. Ay. Oo, mabira. Kasi nag-good morning ako. Walang response eh. Nadidistract. Para may mga sinasabi kayo, may mga underlying tone yung mga Oo, sinasabi nyo. ay. Ganun ba pag mag-aasawa na sila? Ay! Hindi pa. Ay, nako. Malapit Kaya na. pala di nag-good morning. Malapit na po, sir. Ay, Ayun, malapit. yun. Meron na kasing good morning, sir, kaya hindi na nagpaparamdam sa team prep. Ay, Baka may pambihira. distraction lang doon. Ay, pambihira. Biro lang. Pero nakakatuwa ito yung mga kagrupo natin ng team prep. And wala kaming ibang purpose, wala kami pong ibang desire, kundi ang bawat isa po sa atin ay makapag-involve. That's the main thing of our program tonight, na patuloy tayong makapag-involve in order for us to step up in our Christian life. Shoutout po muna tayo! Shoutout sa mga sumusunod. Merlin Ordonio, Melanie Sanchez, Teresa Mejias, Abby J. Balaybay, shoutout Abby J. to you, Sebastian Griffin, Kimberly Faye Sadayi, Chona Valenzuela in Brunei. Shoutout to Hello you, po. Chona. Eunice Calibara, Pastor Rico Formanes, Ma'am Marienis Marciano, Maricris Marciano, Ma'am Tang Belmonte, Ma'am Sheila Jaramillo, Ma'am Tess De La Cruz. Total number gadgets for tonight is 102. Yeah, 103 kanina nakita ko. Ayan. 103. At syempre gusto ko rin batiin ng belated happy birthday si Pastor Daniel Floresta. Pastor Daniel, Ayan. shout out sa'yo. Happy birthday. Belated happy birthday, classmate. Amen. Alright, so may mga pictures na ba tayo? Ma'am Sai, pa-introduce natin yung mga pictures ng Team Prep. Ayan, at ito na nga ang mababait at hindi na-distract ngayong gabi. Wow. Yun! At nanood Ayos! ng Ganda ng team entry. preparation mula sa grupo ng Steadfast. Tama ba ako? Yeah, Steadfast. Sa una, sa panguna, syempre ni Sir Tony. At Oo nga eh. ang second group ay ang Team Fearless. Ayan, si Sir Emil, Amen, ang Team kanilang Fearless. guwapong leader. At syempre, ang susunod na, ayan, nag-step up din ang Team Purposeful. Ayun, Syempre, amen. ang kanilang leader na si Sir Alfonso Uera. Amen. Ayan. At syempre, yung team ko nag-step up din tonight at hindi na-distract ang Team Patient at ang aming leader na si Sir
Genial. Ayan. Thank you. Amen. Sabi ni Sir Ronidel, kaya pala mas gusto ni Sir Emil mag-good morning sa Team Focus kasi wala bumabati sa kanya sa Team Uy, yan ang akala mo. Yan ang akala mo. Marami. Naku. Marami din. Binabati namin yan. Binabati Kasi naman. leader namin yan. Grabe yan. naman kayo sa Team Fearless. Hira. Actually, maganda nga yung kwentuhan ng sa GC Maganda natin, yung di ba? kwentuhan namin sa Fearless. Pero sir. tinitigil niya. Bakit kaya, no? Kasi iba yung tinatarget. Sir, pag aasawa na, tinitigil niya. Kasi good morning nang dapat batian namin. Uy. Yun. Well, anyway po mga kapatid, sana po naging masaya at pinagpala po tayo sa ating pong pinag-usapan ngayon pong gabi. Bago tayo magpaalam, baka may mga nais po kayong batiin. Ma'am Ara? Ayun, maraming salamat po muli sa gabing ito na kayo po ay nakapanood. Siyempre, sir, i-shoutout ko lang yung iba pa nating kasamahan na hindi nabati kanina, si Jen Afaga Domingo at ganoon din po si Bernard Bautista. Maraming salamat. At sir, gusto ko lang din basahin ito yung naging discussion nila kahapon sa Bible study namin. Speaking of distraction, sabi doon ng aming area leader, sabi niya, the devil will always find a way to distract you in Amen. order for him to distract you. So, ang kalaban talaga naghahanap po ng way yan para ma-distract ka, para lalo ka pang, or mas lalo ka pang ma-distract sa sarili mo. Kaya nga, ang That's kailangan natin gawin is to focus po yung purpose natin. Kung ano po yung purpose natin sa mga full-time na nagsuko ng buhay sa Panginoon, yung purpose mo, mag-focus po tayo sa Amen. bagay Good. na para hindi po tayo ma-distract at Amen. mag-step Yan. up, mag-level up po tayo ngayong 2024 na buwan ng February. Yun. Yun. Amen. Sa buwan pa ng February, in-emphasize mo pa, ha? Amen. Nakita ko kasi sir, February 2. Amen. Maraming salamat kay Ma'am Ara, Ma'am Rona. Ayun, maraming salamat sa lahat ng viewers natin ngayon at napakaganda yung topic na napag-usapan natin. At sana po maging less, walang masama nga, tulad naman sinasabi nila sirs kanina, yung social media natin kung gamitin ito para sa mga bagay na makilala pa natin lalo ang Panginoon. Tulad ng pag-post natin, mga program sa church, hindi yung updated tayo, level up tayo sa pagkilala ng ibang tao. Totoo yan. Pero less Amen. sa pagkakilala sa Panginoon dahil hindi natin masyadong binigyan ng halaga kung ano yung pinakamahalaga. Kaya ngayon pa lang, tanggalin na natin yung distraction na pwedeng magpasama, magpasira ng ating magandang spirit. Kasi kung more tayo sa Panginoon, excellent palagi yung spirit natin kahit may mga bagay na hindi magagandang nangyayari sa araw-araw. Kaya sa lahat Amen. po, level up, step up tayo sa lahat ng bagay na para sa glory ng Panginoon. Amen. Sir, may nag-good morning na sir. May good morning na. Yun. Kaagad kay Sir Emil. Para kay Sir Evie. Ay, grabe naman yan. Bihira. Napaka-advance naman. Amen. Maraming salamat kay Ma'am Rons, Ma'am Sai. Ayan, gusto kong batiin lahat ng Southeast family. Good evening po sa inyo lahat, sa mga mothers, fathers, at sa aking mami na nanonood. At syempre sa Team Patient. Ayan, huwag tayo magpa-distract. Magbatian tayo ng good morning, good evening. Kala ko, good ibang afternoon. klaseng bate eh. Ay, oo. Ayan. At syempre, nalala ko rin yung sinabi ni Pastor, lagi yung mga sinasabi ng mga preacher, kung ang devil lagi tayo dinidistract, bigyan natin sila ng magandang laban. So, Yun. kalabanin natin yung distraction na yon. Yatin siya didistract. Kung hindi, talagang bigyan natin siya ng magandang laban na hindi natin siya papansinin. Ha? Nadidistract. Sabi nung kasi may champurado na distract tuloy ako. Yun. Ay, nako sir. Bibigyan Gusto natin ata maging co-host Oo, bibigyan natin naman ng magandang laban yung pagkain na yan. Kaya maraming pong salamat, Sir Roy, Sir Tony, sa aking mga kasamahan ngayong gabi at talagang punong-puno po ng magandang aral ngayong gabi. At syempre, maganda raw ang aking hair, sabi ng katabi. Salamat, Hermit Salon, at salamat Yun. sa Panginoon. Yun. Ayan. Amen, amen. Good evening po muli sa inyong lahat. Sir Tony. Maraming salamat kay Ma'am Sai. Sir Roy, sir. Alright, shout out sa aking mga kasamahan. Kambal, JD, and Pau, shout out to you. You know who you are. Hello po. Kim, Lenlen, Tony Claro, and Bernard Bautista. And of course, kay Sister Christy, shout out to the Max. Yun. Amen. Maraming salamat kay Sir Roy. May mga nagko-comment po dito. Ang gaganda ng hair ng mga host po ngayon.
Yun, Yun. iba talaga. Parang si Ma'am Sai lang ang nakikita ninyo. Uy, may bagong gupit din, sir, si Master. Maganda Ah, yun yun ba? eh. Feb 9 yan. Well, anyway po, no, marami pong salamat sa patuloy pong pagsubaybay. Bago po kayo magpaalam, nais ko lamang pong banggitin sa bawat isa po sa atin, especially sa Team Prep, we should stay connected, contribute your time, effort, and resources para patuloy tayong makapag-involve sa gawain ng Panginoon at makapag-step up sa ating pong Christian life. We are looking forward sa susunod, hindi sa susunod, after next Friday na sa ating pong muling pag-ere ng ating pong programming The Preparation. Alright? Yes, 16. Yan. February 16, salamat naman. Tapos na yung ano. Uy! February 16. Uy! 16. Yeah. Sa 9, wala tayo sa 9 kasi Yes, may wala. couples night. Uy, Yes. sana all talaga. Oh, wala sa 14, Ma'am Saya. Oo nga eh. Sa 16 yung next na program okay, natin. okay. Alright, magsama-sama po tayo sa susunod na episode ng ating pong programang The Preparation. Good night and God bless us all. Thank you po sa inyo pong panonood. Thank you, Ma'am Jamaica. Fellowshipping with one another as we walk in the light. We keep on walking when we fellowshipping with one another as we walk in the light. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's hearts. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart. Fellowshipping with the Father. Fellowshipping with the Lord. Fellowshipping in the Spirit. Fellowshipping with the family. Fellowshipping with one another as we walk in the light. We keep on walking when we fellowshipping with one another as we walk in the light. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. They're talking about sweet fellowship, sweet fellowship, sweet fellowship.